Ngayong 2026, kamustahin natin ang pinakamurang expressway legal ng Motorstar. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just your downers. Mag-update po sana tayo ngayong araw ng mga motorsiklo ng Motorstar. Dito lang po ito sa Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Kaya lang napansin ko kakaunti pa po ang mga units nila. Wala po silang scooters ngayon. Kadalasan po mga pan-tricycle. So siguro ho, para ma-update ko kayo dito sa Cafe 400 ng Motorstar. Kasi naalala ko, ito po yung pinakamurang expressway legal na motorsiklo sa ngayon po ha. Pero para hindi masayang po ang oras nyo ngayong linggo, sige, isa-isahin na natin ang available na units po dito sa Motorstar Santa Cruz Laguna branch. Nandito nga po, mamaya babalikan natin, i-review na rin natin itong Motorstar Cafe 400. At kung 150cc naman po na cafe ng Motorstar, ito meron din silang available. Okay, itong mga pan-tricycle po na narito ay ito pong Star X 125 black, meron din pong red at meron din pong blue. At dito po sa kabila, Star X 155 naman po, kulay blue. And then 175cc naman po na Star X. Ayan, dalawang kulay po dito, black and red. And then sa loob, okay, same lang din po ng mga units. And then check po natin tong presyo ng Star X 125. Ito po yung pan-tricycle ha. Suggested retail price po, ayan, pinakamura sa tingin ko, 45,000. Ang down payment po sa installment 2,700. Sa 36 months po 2,507. Sa 30 months po 2,752. At sa 24 months naman po ay 3,120. So ayun, meron pa silang rebate na 400 pesos kapag update po tayo magbayad. So yung ibang presyo po nito mga pan-tricycle na motorsiklo, ayan po sa screen yung kanilang Facebook page. Message lang po kayo sa kanilang admin. Okay, dito na tayo sa ating model ngayong araw po. Nai-review na po natin to last year. So apat na kulay po ang available dito. Ito nga pong matte black. Meron din po itong matte orange. And then yung army green. And then gray. So dahil ngayon 2026 wala naman pong na-upgrade dito po sa Motorstar Cafe 400. Ang pinaka the best siguro i-update ko na lang muna kayo sa presyo. Kasi balita ko nagtaas po ito. Kung dati po ay nasa 145,000 lang po ang cash price nito. So ngayon po ay medyo tumaas na. Okay, dito po sa kanilang official price list, ayan ang Cafe 400 sa pinakailalim, 147,500 na po ang suggested retail price. So ayun nga po, nasa 2,500 halos ang itinaas. At ang down payment po niya ay 18,950. And then sa dalawang taon po, 8,586 monthly. Sa 30 months po, 7,480. At sa pinakamahabang terms po, sa tatlong taon, 6,743 monthly po. So ayan mga riders, as of May 24, 2026, ang updated price po ng Motorstar Cafe 400. Ini-expect ko sana mga riders ngayon 2026 naka-LED na yung kanyang headlight at turning signals, di ba? May mga pamamaraan naman para may upgrade natin to. So dito pwede tayong makabili aftermarket ng mga LED na ilaw, di ba? Lalo na sa turning signals. Okay? Flexible pala itong kanyang bullet shape na turning signals. So yun, pwede rin natin itong lagyan ng DRL. Maraming diskarte tayong pwedeng gawin dito. And then dito sa taillight naman, classic yung kanyang mga ilaw. All bulb pa rin po mga riders, sa flexible.
Ayan, palitan na lang natin ng LED. Napakamura lang po sa Shopee Lazada. And then matataba po yung kanyang mga fork dito sa front. Telescopic fork na may rubber boot, matte black. Made of metal pala itong kanyang front fender. Kala ko plastic. So ayan, mas matibay. Okay, dito na tayo sa front tire. Meron po itong size na 100 by 90 by 19. And then Kenda tire at tube type pa rin po ito mga rider. Mas babagay kapag naka wire spoke po yung kanyang wheel, lalo na't cruiser motorcycle po ito. Ayan, bali size 19 po. Mas malaki ang gulong dito sa front. And then sa mga preno po niya, unahin lang natin sa front. Dito naka single disc na meron pong dual piston caliper. And then naka drum naman po dito sa rear brake. So ito dapat may upgrade na rin to, lalo expressway legal na. At mas dapat po na naka-disc na rin to. So marami naman nag-upgrade ng ganitong preno, di ba? And then dito nga po sa rear tire, meron po itong size na 130 by 70 by 18. So maliit po ng 1 inch yung wheel dito sa rear. Pero bumawi naman sa rear suspension. Okay, kita nyo yung kanyang gold na sub tank. Ang laki. Matatabang coil spring. At maganda rito, adjustable po siya mga riders. Ito po pala sa rear fender niya ay made of metal din. Kaya sigurado matibay. Then pareho pong foldable yung mga footrest dito sa riders at sa back rider. Then meron po siyang balot na rubber. Tama naman po kasi bakal po yung kanyang apakan eh. So medyo masakit sa pato kapag walang rubber. And then 6-speed manual transmission po ang Motorstar Caping 400. And then meron po siya ritong gear shift pattern na 1 down 5 up. Then same engine pa rin naman po. 4-stroke single cylinder, 4-valve, single overhead cam, combined air and oil cooled sa cooling system, and then carburetor type sa fuel supply with 397cc displacement with a maximum power of 26.8 horsepower at 7,000 rpm and 30 Nm of torque at 5,500 rpm. Isa sa naiisip ko pong i-upgrade itong kanyang muffler. Bali dito po sa twin muffler niya, pareho lang din po dun sa naunang inilabas. And then mabilis po ang pag-change oil at naandito siya sa may cover. Meron po itong 2.2 liters na engine oil capacity. And then mahaba yung kanyang kickstart na stainless. Oh. And then nasa 13 liters po ang fuel tank capacity. At meron po itong fuel consumption na nasa 20 kilometers per 1 liter. At maaabot naman po ng 135 km per hour sa top speed. Sa curb weight, tumitimbang po ito ng 150 kilos. At meron po itong 790mm na seat height. At 160mm naman po sa ground clearance. And sa dimension naman po, unahin lang natin sa length. Meron po itong sukat na 2,130mm. And then sa width naman po, ang lapad niya nasa 760mm. At ang height naman po ay 1,130mm. At wheelbase po na 1,420. Full analog pa rin po sa meter panel. Okay, dito po sa isang panel niya, dito po naka-display yung kanyang speedometer, odometer, and then yung pong sign ng turning signals at high beam low beam sign. At ang RPM naman po, and neutral, and fuel indicator, dito naman po sa right side. And then sa switches and button, andito po yung kanyang choke. Then high beam low beam sign, passing light po, itong kulay yellow. And then turning signals, horn. Sa kabila po, meron po siyang kill switch. Ito, itong red na button. And then switch on and off po ng headlight, DRL. And then electric starter push button. And then nandito po sa gitna, yung ignition. Ito pala yung kanyang dalawang susi. Ayan, bali may logo po ng Motorstar. Classic na upuan na parang pan tricycle, di ba? Pero in fairness, malambot po yung kanyang foam. Ayan, so matakapal na upholstery. Hindi naman siya masyadong matambok, tamang-tama lang. Stainless na naked handlebar at aluminum po na clutch lever at brake lever. Kaya kahit nagtaas na ng presyo, mura pa rin para sa 400cc na motorsiklo. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Kilala sa lugar nyo, asahan ang
performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang quality. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Eto na ang Motorstar. Eto na ang Motorstar, pangmasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang